Isipin, Afghanistan, mga Taliban, opyo, gutom, at sirang lungsod. Hindi ito balita lang kundi totoong buhay ng milyon-milyong tao. Bumaba ang kita, kakaunti ang trabaho, mahal ang harina at mantika, may patid-patid ang kuryente. Ayon sa UN, milyon-milyon ang nangangailangan ng pagkain. Marami ang di makakaligtas sa taglamig kung wala ito. Binabagal ng bundok, pasok, at checkpoint ang ayuda. Sinasara ng nyebe ang mga kalsada ng ilang buwan. Nagbebenta sila ng hayop. Pinahihinto ang mga bata sa pag-aaral. Tumatanggap sila ng trabaho para lang makakain. Ang Afghanistan ay halos puro kabundukan. Binabago nito ang lahat. Matagal ang biyahe sa kurbadang kalsada patungo sa doktor at eskwela. Sarado madalas sa mga ito tuwing taglamig. Sa malalaking lungsod, may mga palengke at ospital. Ngunit ang kuryente at tubig ay may schedule. Gumagamit ang mga generator ng mamahaling gasolina. Sa mga nayon, ang bahay ay gawa sa putik at bato. Ang mga kalan ay pinapainit ng kahoy. Ang tubig ay mula sa ulan o sa kanal. Sa iba't ibang lambak, may komunidad na may sariling pinuno at batas. Kailangang pag-usapan muli ang mga kasunduan sa bawat lugar. Anumang alitan sa lupa o tubig ay mabilis na nagpapahinto sa konstruksyon at tulong. Noong huling bahagi ng dekada 70, pumasok ang mga tropa ng USSR sa Afghanistan. Nagsimula ang mahabang digmaan. Sinira ng mga labanan ang mga bukirin, kanal at tulay. Maraming nayon ang nawalan ng tao. Milyon-milyong tao ang lumikas sa karatig bansa. Pagkaalis ng hukbo, nanatili ang armas at karanasan sa labanan sa mga field commander. Ang lupa ay puno ng mina. Hanggang ngayon, nagtatanggal pa rin ng mina ang mga sapador. Mayroon pa ring mapanganib na lugar. Humina ang ekonomiya. Lumaki ang mga bata sa gitna ng mga guho at kawalan ng trabaho. Ang alaala ng digmaan at ang pagkakaroon ng armas ay nagdulot ng bagong kaguluhan. Naging hadlang ito sa mapayapang kasunduan. Matapos ang terorismo sa US noong 2000s, pumasok ang mga internasyonal na puwersa sa Afghanistan. Nagpalit ng gobyerno, nagtayo ng kalsada, paaralan, ospital. Nagsimula rin magbuo ng hukbo at pulisya. Ngunit nagpatuloy ang pag-atake ng mga rebelde. May mga pagsabog sa kalsada at pananalakay sa probinsya. Maraming pondo at kagamitan ang dumating. Ngunit iniwan ang ilang proyekto. Humina ang kontrol. Nang umalis ang mga dayuhang tropa, maraming armas at gamit militar ang naiwan. Hindi lumakas sa mga institusyon ng gobyerno. Ito ay humantong sa isa pang matinding pagbabago. Noong 2021, kontrolado na ng Taliban ang kabisera ng Afghanistan at malaking bahagi ng bansa. Pinalitan nila ang mga tauhan ng seguridad. Nagpalis din sila ng ilang opisyal. Binago ang mga batas. Mahigpit ang patakaran sa pananamit at ugali sa publiko. Bawal na ang kababaihan sa mataas na paaralan at unibersidad. Maraming babae rin ang bawal magtrabaho sa gobyerno at humanitarian projects. Ang nakablokang na assets at pagbaba ng kalakal panlabas ay puminsala sa budget at palitan ng pera. Naging maingat ang negosyo. Tumaas ang presyo ng pangunahing bilihin. Matagal ng pangunahing kita ng maraming Afgan ang amapola. Madali itong itanim at mabilis ibenta. Matagal nang nangungunang pinagmumulan ng opyo ang Afghanistan. Noong tagsibol ng 2022, ipinagbawal ng pamahalaan ang amapola. Sinimulan din nilang linisin ang mga bukirin. Bumaba ng halos 75% ang ani sa ilang rehiyon. Nawalan ng kita ang libu-libong pamilya. Mas maliit ang kita sa trigo at munggo. Mahina pa ang bilihan. Kung walang binhi, irigasyon at pautang, babalik sila sa ilegal na kita. Kailangan nilang pakainin ang kanilang pamilya. Pagkain, gamot at winter kit ay dumarating sa Afghanistan. Ito ay galing sa United Nations, internasyonal na pondo at kalapit na bansa. Ngunit hindi matatag ang pagdating ng tulong. Hinaharangan ng nyebe ang mga daanan. May pila at inspection sa mga border. Nagkakaproblema rin sa pamamahagi ng tulong. May mga pamilyang nakakatanggap ng kit tuwing ilang buwan. Hindi ito sapat hanggang sa susunod na bigayan. Sa malalayong lugar, ang mga klinik ay walang bakuna at antibiotic. Umaalis ang mga doktor para maghanap ng sahod at tirahan. Hanggat hindi bumubuti ang ekonomiya, mananatili ang pagdepende sa tulong mula sa labas. May iba pang armadong grupo sa Afghanistan. Nagpapasabog sila malapit sa mga palengke, moske, paaralan at opisina. Pinapatay at sinasaktan ng mga atake ang mga tao. Nahihinto ang operasyon ng mga ospital at tulong. Hinigpitan ng mga otoridad ang inspeksyon at pagpapatrolya. Ngunit hindi nila lubos na masugpo ang banta. Mas maagang nagsasara ang mga negosyo. Kakaunti ang biyahe ng mga transportasyon. Kinakansela ang mga perya. Kapag hindi sigurado ang tao sa kanilang kaligtasan, mas kaunti silang gumagastos. Bihira din silang lumabas para sa mga gawain. Humihina ang ekonomiya, lalong umaasa ang mga pamilya sa pansamantalang kita at tulong. Ang kalakalan at transit ng Afghanistan ay konektado sa Pakistan.
Dumadaan sa hangganan ng pagkain, gasolina, semento, at gamot. Umuwi rin ng mga refugee at seasonal na manggagawa. Madalas may traffic at inspection sa mga border crossing. Nananatili ang mga kargamento ng ilang araw. Taon nang isinusulat ng mga reporter ang koneksyon ng Pakistan sa mga Afghan group. Apektado nito ang seguridad sa border areas. Mula Taglagas 2023, mas pinataas ng Pakistan ang pagpapatalsik sa mga Afghan. Lumaki ang bigat sa mga crossing. Kapag bukas ang hangganan, mas mababa ang presyo sa Afghanistan. Sa Afghanistan, may malalaki at maliliit na pangkat ng tao. May sariling pinuno at kaugalian ang bawat komunidad. Nakikipag-usap ang pamahalaan sa kanila tungkol sa kaayusan. Kasama rito ang proyekto, paaralan at pamamahagi ng tulong. Kung iginagalang ang kasunduan, mabilis sa mga proyekto. Ngunit kung may sama ng loob, humihinto ang lahat. Ang lokal na alitan ay pumipigil sa ospital at pamilihan. Lumilipat ang mga pamilya sa mas tahimik na lugar. Para hindi huminto ang daan at tubig bukas, kailangan ng malinaw na patakaran at tuloy-tuloy na usapan. Kundi, kahit magandang pamumuhunan ay nawawala sa unang alitan. Hindi ito nagdudulot ng kapakinabangan. Milyon-milyong Afghan ang nanirahan sa Pakistan at Iran sa loob ng maraming taon. Ang iba ay nawawala ng dokumento at napipilitang umuwi. Kailangan silang tirahan at bigyan ng pangangailangan sa loob ng bansa. Ulat ng mga human rights group ang malawakang pagpapauwi. Sobra ang bilang sa mga tawiran. Hadlang ang mga parusa at limitasyon sa bangko sa pagpapadala ng pera at pagbayad sa kontrata. Inaabot ng linggo ang pag-aproba para sa mga kawanggawa. Hirap ang maliliit na negosyo dahil sa kakulangan sa cash at peligro ng inspeksyon. Mahirap pa rin ang pag-access sa pandaigdigang pinensya. Hindi nagbubukas ng bagong tindahan o gawaan ng mga negosyante. Mahabang tagtuyot ang sumisira sa ani sa Afghanistan. Ang mga lambak ilog ay nagiging mababaw. Kailangan ng ayusin ang mga lumang kanal at halos walang bago ang itinatayo. Konti ang itinatanim ng mga magsasaka dahil walang sapat na patubig. Marami ring alagang hayop ang namamatay dahil sa kulang na pastulan. Sa mga bayan, oras-oras lang ang daloy ng tubig. Natutuyo na rin ang mga balon. Kung walang imbakan ng tubig, wastong patubig at ayos sa kanal, bawat tagtuyot ay nagiging krisis. Napipilitan silang bumili ng tubig na galing pa sa malayo. Malaking bahagi ito ng kanilang kita. Kung walang gumaganang proyektong patubig, tataas ang presyo ng pagkain. Lalaki ang panganib ng tagutom. Kulang ang mga batang Afghan sa matatag na paaralan at ligtas na palaruan. Marami sa kanila ang nagtatrabaho, nagbebenta ng maliliit na bagay sa kalsada, naglilinis ng sapatos, tumutulong sa bukid. Ang kakulangan sa nutrisyon ay nagdudulot ng sakit. Malayo at mahal ang doktor. Kaunti lang ang gamit sa pag-aaral at libro. Una kasing binibili ng pamilya ang pagkain at panggatong. Kapag sarado ang mga mataas na klase para sa babae, nawawalan din ng motibasyon ang mas bata. Mga simpleng hakbang tulad ng mainit na pagkain sa paaralan, bakuna at mainit na damit ay mahalaga. Ang mga pangunahing kagamitan ay nakakatulong din. Agad nitong pinabubuti ang kalusugan at pag-aaral. Nagbibigay ito ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Ang kinabukasan ng Afghanistan ay nakasalalay sa tatlong bagay: seguridad, ekonomiya, at edukasyon. Kung mababawasan ang mga atake, sisigla ang mga kalsada at pamilihan. Kung ang mga magsasaka ay may patubig at patas sa presyo sa trigo, mas madali nilang maiiwasan ang opyo. Pag bumalik sa high school at universidad ang mga bata, magkakaroon ng mga bagong doktor, guro, inhinyero sa ilang taon. Sa ngayon, kritikal pa rin ang tulong na pagkain at gamot. Ang pag-usad ay hakbang-hakbang lang, walang pangako ng himala at batay sa gawa. Kung interesado ka, mag-subscribe para di ka mahuli sa mga bagong labas. Sa amin, maikli at direkta lang ang lahat.